Now, being a celebrity is one thing, but building a business and creating real impact, that is on a whole different level. So, paano nga ba nagta-transition from fame to purpose? From recognition to responsibility? At paano ginagamit ang influence to inspire, empower, and create meaningful change? To share her story, we have someone who embodies talent, passion, and purpose. Hindi lang sa harap ng kamera, kundi pati sa mundo ng pagnenegosyo. Let us all welcome the founder and CEO of Eco Uling, Miss Aya Fernandez. Hello! Hi, Aya! Hello, hello. Please have a seat. Magandang hapon po. Napakaganda po ni Aya, no? Yes, siguro hindi tayo magugulat na malaman na isa po talaga siyang beauty queen, di ba? Beauty queen, isa ring mahusay na actress, award-winning actress din. Pero nandito tayo para pag-usapan kung bakit din siya award-winning social entrepreneur, di ba? Congratulations by the way. I think around 2 years ago, nanalo ka ng isang international award para sa Eco Uling. Palakpakan naman natin si Aya. Okay, so para po sa mga hindi nakakakilala kay Aya, Aya, would you like to introduce yourself to everyone? Paano ba nag-start itong Eco Uling? Sige. Thank you, Ai. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako noon ay actually, fun fact, kami ay awardee ni Go Negosyo noong 2018. Sa Inspiring Filipina Women Award, yes. Actually, nung nauna yung Eco Uling bago yung showbiz. Ang nangyari niyan, nagsimula kaming livelihood project ng 2015. Or before kami maging livelihood project, ang Eco Uling ay nagsimula as my science research project. Ito, bit-bit ko siya. Ito ang Eco Uling. Ang Eco Uling, we manufacture Eco Uling na gawa sa coconut waste instead of wood. At we work closely with, tinatry ko Itagalog. Kami ay nakikipagtulungan. Yun, kami ay nakikipagtulungan kasama ng mga rural communities o kaya mga coconut farming communities ngayon. At, Ayun nga, kita natin yung pictures sa likod. Oo. Ayun. Tapos, from science high school research, high school ako noon, naging livelihood project. At pagkatapos nun, nag-register muna kami sa DTI. 2017 yun. And then, nag-college ako. Tapos, biglang nag-pandemic. Nung nag-pandemic, nag-shutdown yung factory namin. Kami yung nagsusupply sa mga samgyup, sa mga steakhouse. Yan, Eco Uling yung ginagamit sa mga samgyup? Yung mga smokeless na uling, kami yun. Pero pwede rin siya magkaroon ng usok kapag spinneran mo ng oil, ganyan. And then, nung nagsara yung factory namin, doon ako pumasok ng showbiz. Yun ang aking kwento. At dahil naman dati hindi ako ma-post, akala ng tao na una yung showbiz bago yung Eco Uling. Pero okay lang, hindi naman na mahalaga yun. Pero ang pinakamahalaga, dati sa simpleng livelihood project, ngayon, nagsusupply na kami nationwide. 2 na po yung factory namin, isa sa Rizal, isa sa Davao. At ngayon, over 4 million kilos ng Eco Uling na yung nabenta namin. At kasi we save 1 tree, kada 12 kilos. So, 1 tree kada 1 dosenang kilo ng Eco Uling. So, ngayon, nakasave na kami ng over 300,000 na mga puno. Wow! Salamat po. When you say nakasave ng puno, nagpa-plant ba? Paanong save? Hindi. Kasi kada taon sa Pilipinas, tayo ay pumuputol ng 7.2 million tons ng punong kahoy para gumawa ng uling. At dahil doon, merong statistics na nirelease si DENR na sa pamamagitan ng paggamit ng Eco Uling at yung uling na gawa na hindi punong kahoy, nakaka-save tayo ng pagputol ng yung demand sa wood charcoal. Wow. Okay, sige. Gusto pa namin malaman kasi baka sino dito ang first time malaman na meron palang Eco Uling
First time niyo po marinig ang Iko Uling? Sana po Oh. i-like nyo kami sa Facebook, sa Instagram, sa LinkedIn. Yan. Diyan nyo kami matatagpuan. Okay, so Aya, ano ba yung benefits ng Iko Uling? Bakit, para dun sa mga gumagamit, baka may mga gumagamit ng wood charcoal dyan, bakit Iko Uling? Una sa lahat, ito tumatagal hanggang 6 na oras sa closed unit. Yung mga closed grilled. Kapag open naman, 3 hours. So mas matagal yung burning time niya. Mas marami kang naluluto. At higit sa lahat, nakakatipid ka. In fact, one of our clients sabi sa amin, nakakasave kami ng 20,000 per month dahil gumagamit kami ng Iko Uling. Doon yun, hindi ko pa alam ngayon dahil nagtaas na ang LPG. Bukod pa dyan, yung Iko Uling sa Pilipinas, maraming namamatay dahil sa lung cancer dulot ng wood charcoal. Ako rin nagulat. Siguro dito sa Metro Manila, hindi masyado. Pero merong statistics na merong 84 deaths kada 100,000 Filipinos dahil sa wood charcoal. Kaya kapag Iko Uling, hindi nakakasulasok. Di ba minsan, mag-iihaw ka, mas matagal yung pagsindi mo kesa yung pag-ihaw mo. Tapos, imbis na ma-enjoy mo yung pagkain, amoy usok ka na. So kami, hindi ganon, hindi mangyayari yun. And higit sa lahat nga, hindi tayo pumuputol ng puno para lang magkaroon ng charcoal. Kasi smoky flavor pa rin naman siya. Pero hindi mo kailangan pumutol ng puno. Imagine, ganyan na yung narating. Nagmula lang sa isang science project sa high school. Tapos dahil pinanindigan mo at talagang binigyan mo ng dugo at pawis mo, ito na siya ngayon. So, But it took a village Hindi lang po ako mag-isa doon. Actually, nahiya nga ako na. Pero we have a whole team. At kasi naka-work namin yung mga koprahan. Yan, yung mga nasa kanayunan. Kaya lagi akong nasa Sierra Madre every week kasi doon yung communities namin. wow. Okay, so ngayon, parang kumbinsido na sila na maganda. Maganda yung Iko Uling eh. Pero syempre ngayon gusto natin sila i-inspire na baka meron din silang mga products na sarili na makakatulong sa maraming tao o meron silang gustong simulan na isang proyekto. So, paano mo ba sinimulan yan? Ano yung nag-push sa'yo na hindi lang to science project, pwede pa tong makatulong sa iba, pwede pa tong palakihin? So, nag-start siya ng livelihood project kasi meron siyang market opportunity, merong demand para sa uling. Tapos, from there, sobrang love ko kasi yung science. And then, pakiramdam ko yun yung backbone ni Iko Uling. Nagsimula kami na water hyacinth ang gamit namin. Tapos, naging coconut husk. Tapos, nag-experiment ulit kami for years until nakuha na namin yung tamang formula. So, coconut shells yung gamit namin ngayon. May halong cornstarch na binder. Tapos, yung machines din, ako personally, I work closely with the fabricators kung ano yung gusto namin. So siguro to answer the question, number 1 yung available na resources, ano yung meron. Pangalawa, ano yung pwedeng innovation na magawa. Maraming publicized ang DOST na innovation ang alam ko. Or TESDA, DTI, marami. Tapos yung sunod doon, yung demand. Kung meron ba talagang bibili. For my case, manufacturing kasi kami, kaya hindi yung business model namin, ganun siya nag-operate. Pero kung sa ibang business, siguro kung fashion, ibang usapan na yon. Yun lang ang hindi ko alam. Pero in terms of sa amin, naging beneficial yung nandiyan na yung technology, may demand, tapos ako personally, parang laro lang siya sa akin kapag nag-experiment kami. Oo, kasi gusto mo talaga yung ginagawa mo. Pero dun sa nakukuha ko sa mga sagot mo, ni-research mo talaga to no? Talagang inalam mo, may demand ba? Ano ba yung mga kailangang cost dito? So dun sa mga nag-iisip na gawin din yan sa sarili nilang negosyo, ano ba yung mga dapat nilang gawin na steps? Mga specific steps na gaya mo, ginawa mo rin? Actually, naiya ako kasi malayo na kami, pero malayo pa rin naman yung gusto namin marating. At siguro,
wala ring perfect formula. Naniniwala ako na kanya-kanya tayo ng journey. Pero siguro kung meron akong sasabihin sa dating ako, kailangan expert kayo sa, hindi pala, kung si Aya, dapat expert ka sa libro. Yung bookkeeping, yung pag-track ng kada expense, yung paglabas nito. Kasi you cannot manage what you do not track. Yun yung number one mistake ko nung nag-umpisa, hindi ko siya tinrack sa lahat. So ngayon na scaling kami, mas mahirap yung dinadaanan. But in terms of the business model, ayun, yung nabanggit ko kanina. So dapat talaga subaybayan lahat ng gastos. Wag yung bira lang ng bira. Dapat talaga meron kang record. 'Di ba? May record ka sa books mo. Okay, ano pa yung mga challenges na kinaharap mo, Aya? Na baka sila rin kasi makarelate sila na, oo, ganyan din yung pinagdadaanan ko ngayon. Tapos paano mo na napagtagumpayan? Siguro kasi nung nag-umpisa kami, hindi ko siya minindset na, uy, magne-negosyo ako. Para sa akin noon, nag-volunteer lang ako o kaya pastime lang siya. Siguro mahalaga at makakatulong kung sa simula pa lang, may mindset ka na akin to, organisasyon ko to. Whereas yun nangyari sa akin, sige, kailangan ng registration. O sige, sa pangalan ko na lang. O kaya, ganun yung nangyari nung umpisa. Parang, kailangan nyo ng kasi no read, no write yung mga beneficiaries nung una. So, sige, ako na lang magpo-process lahat. Kailangan ng OR. O sige, ako na. So, pero kahit on paper, president ako, sa isip ko, hindi, nagvo-volunteer lang ako kasi kailangan nila ng payroll eh. Parang ganon. So, siguro yung unang challenge ay yung designation ng role. Kasi nagtatrabaho ako hindi ako sumusweldo sa sarili ko. Kaya, nung naging corporation na kami, ayan na. Isa sa mga struggles din ay, kasi dahil kami social enterprise, ibig sabihin lang naman nun ay nabuo kami dahil gusto namin makalikha ng positibong pagbabago or social impact. And sa palagay ko, normal lang dapat ang social enterprise. Pinapangarap ko na dumating yung araw na wala nang tinatawag na social enterprise or hindi na tatawaging NGO yung mga NGO kasi hindi na natin dapat kailangan ng NGO. At yung ginagawa naman namin, parang normal lang naman. Nagbabayad kami above minimum wage, kaliwaan, wala kaming nilalamangan. Di ba normal lang naman dapat yun? And higit sa lahat, I long for the day na hindi na wow yung ginagawa namin kasi dapat normal na yung mabuti yung ginagawa mo sa negosyo. Anyway, going back, nung ngayon tanong. Mga challenges Ayun, na challenges. kinaharap mo. So yung challenge ay, kaya ko pala yun in-intro, dahil meron akong muntik ng maging investor or business partner noon na ang gusto niyang mangyari, hindi magbayad ng sapat or tama dun sa mga tao namin according sa nire-release ng gobyerno. Kasi doon naman daw sa probinsyang yon, di umano, accepted itong rates na ganito. Tumutol ako doon. Sinabihan ako na bata ka pa kasi, by the books ka, hindi ka pa experience. Totoo naman. Pero siguro, sentido komon lang naman na magbayad tayo ng tama sa mga tao. Tapos sabi pa sa akin, kung masaya naman na sila sa ganitong rate, bakit natin tataasan pa? Dapat, umpisa, babaan, tapos tsaka na lang taasan, magiging may utang na loob pa sila sa'yo. Parang ako, anong pagga-gaslight tong gagawin na? Oo, no? So, hindi ako pumayag doon. Isa yun sa challenges kasi, ngayong kinukwento ko, parang feeling ko ridiculous siya. Like, hindi siya totoo. Pero ganun siya. Maraming may pera na kala mo sila yung mapagbigay, pero sila yung talagang tingi yung ibibigay sa'yo para akala mo
ang dami-dami binibigay sa'yo. Pag tinaasan nila, ikaw pa yung nagpapasalamat. Hindi mo alam na dapat naman pala talaga, from the start, mataas na. So, naaabuso talaga yung mga Pilipino sa ganong aspeto. Yung parang mindset na, mahirap ka lang eh, so ito lang yung deserve mo. Hindi ganun. So yun, yun yung challenge na hindi ko rin nakakalimutan. Kasi we're talking about millions of pesos of investment in the line. So tinanggihan ko yun and I was not afraid to burn bridges with people who do not align with my values. Lalo na kung ang taong, alam mo yun, hindi ko talaga kayang matulog sa gabi na hindi ka magbabayad ng tama sa mga tao. So, yun. Thank you mo. Number 1 sa balota. Hindi ako tatakbo. Yun pala, no? Pero napatunayan mo yung character mo doon, ha? At napakita mo sa lahat na kahit na nagsisimula ka pa lang at ino-offeran ka ng malaking milyon-milyon na investment, importante yung maging makatao ka pa rin. Yung pagpapakatao natin, hindi dapat makalimutan para lang sa negosyo. Meron pa palang isa pang challenge na naisip. Oh, yes. So, current. So, hindi pa namin na-overcome. Yung ngayon kasi, ang aming proyekto, dinedeploy namin yung technology namin sa pag-carbonize sa mga rural community. Tapos lahat ng gagawin nila, bibili namin. Tapos kami na yung magbe-briquette. Kami na yung magpo-process sa machine. So, kaya siguro din kami tinawag na social enterprise kasi kapag kami ay pumunta sa isang community, kailangan makisama ka, mag-immerse ka, may mga FGD, may community development aspect na yung ibang negosyo, gusto nila, negosyo lang kami. Parang gusto lang naman namin mag-transactional lang. Whereas yung ikuuling, talagang we meet people where they are, kung ano yung standard nila ng success. I wanted to mention si Miss Anna Lim, Anya Lim of Ant Hill Fabric. Isang yun talaga ang matagumpay na social enterprise. You can check them out, Ant Hill Fabric. Sa Cebu naman sila based. Sabi niya, meron daw siyang experience na one time, ang taas ng sales nila. Nag-celebration pa sila, nag-party pa sila. Tapos lumapit sa kanya yung head nung community. Ma'am, masaya naman ako na masaya kang marami tayong benta. Pero kasi wala na akong panahon kasama yung mga anak ko. Ay, naku. Lalo na ngayon, Women's Month, no? Importante yan. So, sabi niya, that's very humbling for a business owner. Kasi hindi lang pala kita or hindi lang profit or basta hindi lang pera yung batayan pala ng success. So, ano ang nangyari pagtapos nun? So, ang pagkatapos nun, minake sure na ni Miss Anya Lim sa Ant Hill Fabric na may time yung mga tao kasama ng mga anak nila, pamilya nila, or parang shinorten nila yung factory work hours. So, ako naman ngayon, yun yung binabantayan ko. Ano ba yung batayan ng tagumpay ng mga tao? So, holistic development. Hindi lang kung ano yung batayan ko na, basta mataas yung kinikita nila, masaya sila. Kasi hindi siya ganon. At siguro, tayong mga nandito sa syudad, kasi 52% ng Pilipinas ay rural. So, dito kasi tayo, basta more money. Wow, yehey. Pero, sa totoong buhay, hindi naman ganon, di ba? Although, yes, maganda yon, pero maraming mayamang malungkot, di ba? Kaya, yun yung inaaral namin ngayon sa Eco-Uling. Ano ba yung batayan ng success ng mga tao? Hindi siya challenges. Siguro extra effort or extra cost on our part. Kasi time yun eh. Na makikipagkapwa-tao ka. Pero we don't see it as cost, but we see it as investment. Because kapag yung way mo ng paggagawa ng negosyo ay nakafocus sa relationship building, I believe, di ko alam kung tama o mali, pero so far, okay naman kami. Kapag grounded siya sa relationship mo sa mga tao, trust is built over time. And eventually, kahit na hindi mo nasabihin, tutulungan ka pa ng mga komunidad. Which is yung nangyayari sa amin ngayon. Yes. Ang saya, no? Ang saya marinig na
may nag-succeed dahil nagpakabuting tao. 'Di ba? Ang saya. Kayo po ba na nakaka-relate kayo? 'Di ba? Mas masaya yung mga empleyado, mas nagiging productive sila. Mas, 'di ba, kapag binigyan mo ng mas time kasama yung pamilya nila, mas willing sila magtrabaho kasi alam nilang nirerespeto mo sila bilang tao, hindi lang bilang trabahador. So, mahalaga talaga yun sa pag-grow ng business long term. Kasi kung short term lang, pwedeng baka i-overwork mo yung mga tao, hindi mo sila masyado bigyan ng dapat talaga para sa kanila. At may pumapayag na gano'n Mm-mm. So, ayun nga, parang siguro sa akin din naman, parang note to myself na minsan ako rin pumapayag ako minsan ng mga work na below my TF, di ba? Pero parang know your worth. Yun. Yes. Pero syempre hindi rin natin sila masisi dahil dala yun ng kahirapan. So minsan napapapayag sila. Pero sana tayo bilang mga responsableng entrepreneurs, mga go-negosyante, kapag go-negosyante ka, dapat responsable ka rin sa ganyan. Okay. So ngayon, dahil nga nabanggit mo na binabalanse mo nga yung time mo sa iko-uling, sa pagiging celebrity, ikaw ba, paano mo ba nagagawa yon? Kasi sila, binabalanse rin nila yung time nila, pwedeng hindi sa pagiging celebrity, no? Pero pagiging ina, pagiging tumutulong sa pamilya, kung hindi man sila ina, for sure, tumutulong sila sa kanilang mga responsibilidad sa bahay. Natatawa ako kasi feeling ko hanggang ngayon, never ko naman inisip na celebrity ako. Pero, paano ba? Nakakunot yung noon ng nanay ko. Ay, hello po, Mami. Oh, ito na yung last question natin kay Aya. So, Alam syempre, niyang- gusto namin humingi ng advice sa'yo sa pagbabalanse. Oo. Siguro masasabi ko, ako nasa process pa rin ako ng pagbalanse. Baka wala ngang perfect formula eh. Baka minsan, today, mas negosyante ako, tomorrow, mas anak ako. Baka kailangan talaga natin mamili. Baka wala naman talagang perfect balance. So basta masaya tayo at hindi namamatay. Pero yung isang gusto ko... Hindi namamatay. Oo. Hanggat hindi ka pa tumatago sa pader. Oo. Pero ang gusto ko sanang mabago kasi, kaya hindi ko masagot-sagot kasi, yan, recently lang, kulang ako sa tulog at kain kasi ang dami kong gustong gawin. Pero, di ba, baka tumagos na lang ako sa pader. Ayun na nga. Importanteng alagaan pa rin yung sarili. True. Diba? Kaya nga parang hindi ako credible para sagutin yung tanong na yun. Siguro ang batayan na lang ay masaya ba tayo? Kamusta yung relationship natin sa mga taong pinakamahalaga sa atin? At higit sa lahat, siguro ito yung pinanghahawakan ko rin kahit namamatay na ako. Pagod na. Oo, siguro calling na lang yan. So kung calling mo, sundin mo. At siguro, hindi man sa lifetime na ito yung promise of abundance, baka sa susunod na lifetime, baka yun yung purpose ni Lord. May mga bagay kasi, di ba, na parang si Lord na to, yung parang hindi mo na ma-explain eh. Tapos hindi ka makakatulog pag hindi mo ginawa ng paraan para to make it happen. So I go for, let's just follow our calling. Kasi rejection is better than regret. Failure is just redirection. Kasi minsan, di ba, natatakot tayo dahil baka mag-fail. But failure is just redirection. When we follow our calling, the right people will go to you. You will meet the right people. Example, si Ai, like, na-meet ko siya nung nag-mix ako before. And, Pareho po kaming VJ. Oo, at host. 2019. People who will guide me in the industry na hindi ko naman bago ako. So talagang mabait ang Panginoon. Kaya let's go for our calling. And wag na natin isipin kung perfect ko bang nababalance. Basta masaya ka at hindi namamatay at fina-follow mo yung calling mo. For me, yun na yun. Alam mo kung ba't sila natawa? Dahil yung kamay mo itim na dahil sa iko-uling. Ayan, pakita natin, totoo po yung hawak niya. So ngayon, sige, tayo na tayo. Pakita natin sa picture yan. Palakpakan po natin, Aya Fernandez. Talagang Salamat. For sure, kung ako yung nanay mo, proud na proud ako sa'yo. Di ba proud tayo sa kanila, sa kanya, kung tayo yung nanay niya. Nakaka-proud, Aya. Okay, smile tayo.